Attorney Jessica Agas in the house. Pasensya na po, na-late lang tayo sa press conference. Yun pala, tapos na. Pero andito tayo para makakapagkumusta sa ating top Pilipina paddle player natin. Good afternoon, welcome to Sports Corner and thanks for joining us. Good afternoon, Gab, and good afternoon to Sports Corner at sa lahat ng nanonood. Okay, recently you competed in the FIP Hong Kong at alam ko ang pinaka-inabot lang ng inyong competition is quarterfinals. Sino yung kapartner nyo during the finals nyo? During the tournament? Yes, ang partner ko last week sa Hong Kong ay si Elena Vasileva, player ng Russia siya. Sa Russia po pala. And what is your assessment nga pala? And with this tournament nga pala, this is actually the second one. Kasi nanggaling ka pa sa Melbourne, no? What helps you improve nga yung rankings natin sa FIP? Which is considering, pagilan ka na yun sa FIP? Actually, dahil nag-quarterfinals last week sa Hong Kong, umangat ako ng few places. So, from 271 naging 248. 248 sa ngayon, no? And what is your assessment on this? Very happy kasi ang ultimate goal ko talaga for this year, sana makapasok sa top 200. With the help of itong, buti na lang dito may tournaments tayo sa Asia. Ang plano ko nung una mag-travel siguro sa mas malalayong countries para makasali, pero ngayon na nag-host ang Asia and ang Pilipinas ng International Paddle Federation tournaments, very grateful na meron tayong sariling ganitong ka-high level na tournament. And speaking of the Asia Paddle tournaments, we actually hosted right now the FIP Bronze RIP Manila, which is happening today until March 23. So, ano yung mga events na paglalabanan ninyo? Sino ang mga makakapartner ninyo throughout those events na inaasahan yung lalo ikaw? Yes, actually, ang FIP Bronze ay mag-host ng, aside from yung usual na men's and women's, may ibang categories din sila. For amateur players, merong men, may women, may mixed, and then may mixed professional. Pero para sa akin, sa tournament na to, mag-focus muna ako sa FIP na women's category. And ang makakapareha ko dito ay si Jessica Palma from Venezuela. Okay, so medyo may iba lang ang partner ninyo kasi usually nagkakasama niyo yung mga local counterparts like sina Bambi, Bien, Team Patrimony, but this time si Jessica Palma. So, how was the composure? How was your gels ninyo so far na makakapareha ninyo? Ang isang sabihin natin top-rated din na player sa FIP na si Jessica. Actually, hindi pa kami nagkakalaro together sa isang tournament. Mamaya ang dating niya. Pero nagkita na kami sa ilang FIP tournaments. Actually, sa mga FIP tournaments ko, wala pa akong nakakapareha na more than once. So every tournament may ibang challenge kasi ayun nga, kailangan mag-adjust sa laro ng isa't isa and paano mag-communicate. So mamayang gabi unang practice namin pagdating ng flight niya. So hopefully okay naman yung communication. At hindi mawawala yung jet lag niya, syempre. Kadalasan kasi pag nasa labas ng bansa, mararamdaman mo pa rin yung jet lag nila ng mga players dito sa practice man lang. But of course, naintindihan naman natin na alam ko, nagpe-prepara ka para dito sa FIP Bronze RIP sa women's category. And of course, this actually helps you in itong major competition para at least mas lalo pang lumago pa ang paddle sa bansa. Lalo, of course, yung ating mga paddle athletes na yon are already competing in different parts of the world sa pangunguna ni ikaw and of course the Soleta Sisters, Team Patrimonio, and even meron tayong mga bagong members sa ating men's team natin na naipakilala natin na Attorney Jess. Yes, bagong members natin, si Francis, si Fritz, Bristle, Deo, and Mark. Lahat sila former tennis players din na magkakakilala kami dati. Na mga dating miyembro sa junior team, no? Yes. So, masaya kami na sama-sama kami ngayon na sumusubok dito sa paddle. Masipag din sila lately. Puro training din sila. So, first International Paddle Federation tournament nila ito and excited din ako para sa kanila. Attorney Jess, afterwards, mayroon kayong mga paghahandaan pa mga competitions? Yes, actually, 3 sa April ang sasalihan kong FIP na tournament. Yung susunod nito ay yung sa Dubai, FIP Silver siya. Pagkatapos nun ay sa Kuala Lumpur, hosted by the Asia Paddle Events also.
at yung sa Hong Kong, which is also hosted by Asia Paddle Event. So sunod-sunod na tatlo itong April pagkatapos ng Manila. And speaking of recognitions, abang kay nasa Hong Kong, you recently received the award courtesy of the PSC Women in Sports Awards. The other two from paddle is of course si Marian and si Tao Yitan. Ano masasabi niyo sa recognition even though you're not physically present because yung dad niyo, of course, alam natin, Atty. Alaga is actually represented on his honor behalf, syempre. Yes, very grateful sa recognition. Very happy with the opportunity to represent the Philippines sa paddle. So masayang-masaya na na-recognize ng PSC kaming mga itong bagong sport na paddle. I think ang paddle ngayon, ang Philippine paddle ay slowly rising, getting better and better ang mga players. So mahalaga din na nare-recognize din yung players at yung sport. So very happy. Okay, Attorney Jess, it's your turn to invite our followers sa Sports Corner to visit ito Manila Paddle Club para dito sa PIP Rise, PIP Bronze Reef Manila. Unang FIP tournament dito sa Pilipinas na i-host natin dito sa Manila Paddle Club to our Philippine Paddle Association. Yes, sa lahat na nanonood at sumusuporta, ini-invite ko kayo manood ng FIP Bronze Reef Manila dito sa Manila Paddle Club itong March 21 and 23. Mapapanood nyo lahat ng Philippine paddle players na magko-compete this weekend and a lot of high-level na top international players. So sana makita namin kayo dito at sana masuportahan nyo ang paddle dito sa Pilipinas. Alright, thank you so much, Attorney Jess. Good luck, more power, and see you again! Thank you, Gab.